bigyan natin ng pansin itong mga post old 50 cents sa halagang 4K. Ang sunod, 5K to 8K binibili ko. Ganun, no? Then, 5 pesos year 2006, saka 10 pesos na year 2007 at saka 2009. Meron naman dito na 1972 old coin, 5K to 8K binibili. 20 pesos coin, rare and hard to find, 50K pesos binibili. 25K to 30K pesos binibili. 10K, 8K pesos binibili. 10 pesos commemorative coin. Tapos 4,000 and 2,000 itong mga Flora and Fauna na 2 pesos. Meron man dito nakita natin na 1K to 2K bilihan sa YouTube. Meron na ba na bilhan? Legit ba sila? Magkano ba talaga ang presyo nito? Usap tayo. So ayan, no? Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, so magandang araw sa lahat. At kung saan ka man naroon sa mundo, good morning, good afternoon, and good evening. Ngayon, meron akong i-share sa inyo mga kabarya. At kakaiba to itong i-share ko sa inyo. So ito ay nakuha natin, no, sa mga post ng kapwa kolektor. So ipapakita ko lang sa inyo at kayo na ang magdesisyon kung totoo ba o hindi itong kanilang mga na-post. Okay, so ito ay mga presyuhan din ng ating mga barya. Sari-sari itong mga kabarya, no? Kahit anong barya ay nandito na, nakita ko sa mga post. At bigyan natin ng pansin itong mga post nila, saka hanapin din natin ang presyo nito sa numista at ang presyo nito sa online. So itong una, no, meron akong nakita dito na nakalagay old 50 cents sa halagang 4K. Ang sunod, 5K to 8K binibili ko. Ganun, no? Then 5 pesos year 2006, 10 pesos na year 2007 at saka 2009. Meron naman dito na 1972 old coin, 5K to 8K binibili. 20 pesos coin, rare and hard to find, 50K pesos binibili. 25K to 30K pesos binibili. 10K, 8K pesos binibili. 10 pesos commemorative coin. Tapos 4,000 and 2,000 itong mga Flora and Fauna na 2 pesos. Meron man dito nakita natin na 1K to 2K bilihan sa YouTube. Meron na ba na bilhan? Legit ba sila? Magkano ba talaga ang presyo nito? Usap tayo. So ayan, no? Meron tayong nakita. Saka 1 peso 1972, 74, 2K, 3K pesos binibili. Rare at hard to find. Ayan. Ito, sa tingin ko parang legit itong isa. Ito ay 4,000 to 5,000 pesos binibili. Itong 2006 na 25 centavos. Meron naman dito. Patuloy pa rin po akong bumibili ng mga lumang barya. Ito pa, 5K para sa ganitong barya. Sino meron pa? Yung isa naman, ganitong coins, 3K to 5K. Yan. Then 2.5 bawat isa, year 1972 na 1 peso coins. So ito naman 1,000 pesos ang isang 1972-74 na barya. So meron naman itong presyo, itong piso kalabaw, 20K pesos binibili. Error coin, pwede yan basta error. Ito naman Little Gold Landing, 12K pesos binibili. Yan, no? Meron naman ditong buying 6,000 pesos. Ito ay 25 centavos. So napakarami mga kabarya, no? Makikita natin kahit saan ka magbukas ng Facebook mo ay marami ang makikita mo dyan sa nakapost. Kahit sinong mga kolektor, mabaguhan man or matagal na, ay may makikita kang post na ganong mga presyo. So ang tanong ngayon, kung totoo ba ang lahat na yan na mga presyo na nakita natin sa mga social media. So try nating maghanap ng mga presyo mga kabarya base sa numista at base sa selling online. So kung magkano ba talaga ang presyo ng ganitong mga barya. So unahin natin itong mga importante na barya dito sa BSP series. So ito ay
marami ang mga hard to find dito na pinakamahal na mga barya dito sa BSP series. So ang isa dito mga kabarya is yung 2005 na 1 piso BSP. Kung ating titingnan ang 2005 na 1 piso BSP dito sa Numista, ito ay hard to find. 1.1% lamang yung kanyang percentage sa kanyang frequency. Then madali mo itong makita kasi ito ay normal liter. Sa ngayon ang kanyang very fine condition is nagkahalaga na siya ng 610 pesos. So yung very fine mga kabarya ay medyo maganda lang yan konti sa good condition at saka fine condition. Pag very fine, medyo makinis pa at maganda. So paano kaya kung ang barya mo ay uncirculated or kahit na almost uncirculated lamang, sigurado na mas mataas pa sa 610 ang halaga nitong mga 1 piso na hard to find tulad ng 2005 na BSP. So ibig sabihin yung mga pinopost ng mga collector sa social media bibilhin ng 1,000 pesos ang isang 2005 na 1 piso BSP. So posible na totoo yun kasi 610 pesos ang very fine. Kung almost uncirculated at saka uncirculated, posible na nasa 1,000 pesos. Okay? So ang isa pa mga kabarya, itong 25 centavos na BSP 2006. So yan talaga no, isa sa hard to find. Kung kumpara mo yan sa ibang mga hard to find, parang katulad siya sa 2006 ng 5 pesos. So rare siya mga kabarya, hard to find kasi kakunti lamang yung mga mintage ng barya na 2006, lalo na dito sa 25 centimo. At kung titingnan mo naman dito sa record ni Numista mga kabarya, itong 2006 ay napakababa ng kanyang percentage, nasa 0.6% lamang siya at talagang mahirap hanapin. So doon nga sa nakita nating post nitong collector ay bibilhin niya ng 4K ang isang piraso. So posible na aabot sa ganun ang presyo kasi very hard to find ang isang ito. So mula sa 2006 na 25 centavos at ito namang 2006 ng 5 pesos. So isa din ito sa pinaka hard to find mga kabarya, kaya kung hirap ang pag-usapan ay napakahirap talaga hanapin ang 2006 na 5 pesos BSP. Hindi lamang 2006, kasama na dito yung 2007 at saka 2008 no, na mga 5 pesos BSP series. So napakahirap hanapin ang mga ganitong klaseng mga barya. So dito sa post ng isang collector, ang 2006 na 5 pesos BSP ay nagkahalaga siya ng 3,000 pesos. Sa tingin ko dito sa presyong ito ay legit no, legit itong isang 2006 na 5 pesos, nasa 3,000 pesos yung kanyang halaga. At yung mga 10 pesos natin mga kabarya, so dalawa din yon. Meron tayong 10 pesos na very hard to find, yung 2007 at saka 2009. So itong 2007 at saka 2009 na 10 pesos mga kabarya ay isa din ito sa pinakamahirap hanapin kasi nga napakababa yung kanyang percentage pag titingnan mo dito sa record ni Numista. So ang halaga nito sa ngayon ay nasa 3,000 to 4,000 ang isang piraso pag genuine na 2007 at saka 2009. Pero kung ang 2009 at saka 2007 na tinatawag nating altered version, so yan ay ginawa lamang no pang halip doon sa mga koleksyon na hindi mabuo kasi nga kulang yung taon tulad ng 2007 at saka 2009. Kaya gumawa ang mga marunong gumawa ng altered na 2007 at saka 2009 para mayroong mabili yung mga gumagawa ng mga group set para sa koleksyon. So ang presyo naman ng altered natin ay nasa 1,000 to 1,200 ang isang piraso. So yan ang kaibahan no. Maraming nagsasabi na pag nakakita sila ng presyo na 3,000 to 4,000 ay ayaw nilang maniwala
kasi mahal. So hindi nila alam na mahal ang genuine, yung legit na ginawa talaga ng BSP. Pero yung ibang taon, tapos halimbawa 2001 ginawa mo 2007 yun, so yun ang sinasabi nating mababa ang presyo, nasa 1,000 to 1,200 ang isang peraso. So medyo mahaba-haba na rin yung video natin mga kabarya, at ang suggestion ko lang sa inyo, so doon sa mga nakikita nating mga post sa social media, napakarami, so lahat yon ay mabilang lamang ang mga totoo. Yung iba doon ay for views lamang, no? So masasabi nating for views. Ay yung iba doon ay mga presyo na katang isip lamang. So kaya kung gusto nyong magbenta ng mga barya, so i-try nyo sa mga vlogger, tapos kung kakausapin kayo ng mga nagbablog, ibig sabihin na ang barya mo ay legit. Pero kung marami kang pinapakita mga barya na hindi ka nire-replyan, at saka yung iba ay send lamang yung ginawa sa mga chat nyo, ang ibig sabihin niyan ay yung barya mo ay hindi binibili. Kaya kahit dito sa OMG TV channel ay marami din ang mga ganon na nagpo-post, kasi marami yung ating mga hinahanap, pero ilan lamang yung mga nabili natin kasi ilan lamang ang tumama, no, sa mga kinakailangan natin ng mga barya. Okay, so ito lang muna at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Dun sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay, ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.